Balik tayo sa classroom. Ngayon naman, titingnan natin yung report. Importante ang report kasi dito natin nakikita yung progress ng bata, kung kamusta na yung performance niya. I-click lang natin yung report, then piliin natin yung classroom. Dito, may option tayo to select the learner na gusto nating i-check. Meron din tayong label na nakabase sa quarter or grading period. Sa taas naman, makikita natin yung logo. Piliin lang natin yung learner, halimbawa si Quincy. Automatic na magdo-load yung report once napili na yung bata. Ay scroll down natin para makita yung progress niya. Sa top, makikita natin yung overall average which is 47. Ibig sabihin, medyo mababa, bagsak siya. Makikita rin natin na may 4 missing items. Ibig sabihin, may 4 na activities or performance tasks na hindi na-submit. Sa quiz average, nasa 30% lang siya. Sa assignment average, nasa 65% at isa lang ang nasubmit. Overall, nasa 47.5 siya for the quarter. Subukan naman natin si Lloyd, same process lang. Pagkatapos natin makita yung progress, makikita rin natin yung missing works. Halimbawa, may missing performance task, assignments, at isang quiz. Meron din tayong templated teacher recommendation na automatic galing sa system based sa report ng bata. Kung gusto naman ng teacher maglagay ng personalized note, pwede nyo lang piliin yung learner, then ilagay dito yung message. Halimbawa, "This is my recommendation for you." Makikita rin natin yung teacher's name or signature na galing sa settings. Para i-edit yung parent, punta lang tayo sa learner's dashboard. Sa top right, makikita yung profile. Pwede natin palitan yung pangalan, i-update lang, then bumalik sa report. Kung hindi agad nag-update, i-refresh lang natin yung page. Pagbalik, makikita na natin na updated na yung name. Reminder lang, ilagay niyo yung final notes kapag ready na kayong mag-print. Kapag okay na, pumunta lang sa top right, then click Print Report. Ito na yung report na pwede niyong ipapirma sa parents kasama ang pirma ng teacher para makita nila yung progress ng bata.